Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Noong nakaraang Miyerkules, tayo po ay pumasok na sa panahon ng Kwaresma. At sa linggo pong ito, tayo ay nasa unang linggo sa panahon ng Kwaresma. At hayaan po natin na tayo ay gabayan ng Ebanghelyo mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang panahon ng Kwaresma ay ang ating 40 araw na paghahanda sa pagsapit ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang panahon na ito ay nag-aanyaya sa atin upang manalangin, mag-ayuno at magkawang gawa. Ito ang mga gawain na magdadala sa atin upang tayo ay makabuo ng isang malalim at malapit na ugnayan sa Diyos. Sa panalangin, nagagawa natin na may ugnay ang ating buhay at ang ating karanasan sa kung ano ang niloloob ng Panginoon sa atin. Meron tayong kababaang loob na yakapin at sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa pag-aayuno, nagagawa nating iayon ang ating mga sarili sa isang buhay na laging nakaugnay sa Diyos, sa diwa ng sakripisyo at pag-aalay ng ating mga sarili. Sa pagkakawang gawa, nakikita naman ang bunga ng ating mga panalangin at ng mga sakripisyong ating ginaganap. At ito ay dumadaloy sa paggawa natin at paghahangad ng mabuti para sa kapwa natin sa larangan ng malasakitan. Kaya sa tuwing ginaganap natin ang ganitong klaseng pagtataguyod at pagbubuo ng malalim na ugnayan sa Panginoon, makakaasa tayo na mayroon ding kabilang panig na gagawa ng paraan upang huwag tayong manatiling tapat sa ganitong paraan ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. At ano po ang aking pinatutungkulan? Ito po ay ang paanyaya ng mga masasamang espiritu. Ang paanyaya upang magkasala. Ang mga tukso sa kapaligiran natin. Namumuhay po tayo sa isang mundo na napakaraming paanyaya. Nandyan po ang paanyaya ng mga material na bagay. Nandyan po ang paanyaya ng mga makasariling kaligayahan na hindi lahat ay nagdadala sa atin patungo sa isang mabuti at matuwid na paraan ng buhay. Nandyan po ang paanyaya ng mga pinansyal na kayamanan at pagkaganid sa maraming mga material na ari-arian. Nandyan po ang paanyaya ng social media. Mayroong mabuting paanyaya pero alam po natin na may mga paanyaya din na nagdadala sa kapahamakan sa buhay ng tao. Nagdudulot ng takot, nagdudulot ng pangamba. Tayo po ay nasa ganito ng sitwasyon sa kasalukuyan. Pero wag nating kakalimutan na patuloy ang Diyos na nag-aanyaya sa atin upang mamuhay sa isang buhay na tinatawag na buhay kabanalan. Ang paraan po ng tukso, lagi tayong dalhin sa karanasan ng pagtalikod sa Diyos, pagbitaw sa pananampalataya. Pero ang paraan po ng Panginoon ay yung tayo'y magkaroon ng isang maayos na direksyon ng buhay. Kaya napakahalaga po ngayong panahon ng Kwaresma na makabuo tayo ng malalim na ugnayan sa Diyos. Maglaan po sana tayo palagi ng oras para manahimik, magnilay sa ating buhay, at idulog sa Diyos kung may mga bagay at grasya tayong kinakailangan. Nabatid nating makabubuti, hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa pangkalahatang kabutihan. Magawa natin na makibahagi sa ginanap ng Panginoong Hesus. Si Jesus na nag-aanyaya sa atin para patuloy tayong mag-alay ng ating mga sarili, ng ating oras, ng ating kakayahan, ng ating talino, ng ating kayamanan. Si Jesus na nag-aanyaya sa atin
para mag-isip hindi lang para sa sarili natin, ngunit lalo tigit para sa ating kapwa na nangangailangan sa atin. At tandaan natin, ito ang matingkad na ginanap ni Jesus nang ialay niya ang kanyang sarili nang siya'y mamatay sa krus para sa atin. Pagkakataon naman natin upang tumugon sa pag-aalay na ito sa diwa ng ating pagkakawang gawa at pag-aalay ng sarili, kakayahan, talino, kayamanan, lalo na sa mga kapatid nating nasa abang kalagayan. Dito po natin magagapi ang tukso. Dito po natin magagawang mapanghawakan ang ating maalab na pagsunod at pananampalataya kay Kristo. Totoo po, hindi madali, pero lagi po nating tatandaan, sapat ang grasya ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang mga tuksong nasa ating kapaligiran. Kaya naman bilang gabay sa ating pagninilay, una, maganda po na tanungin natin ang ating mga sarili. Paano natin sinisikap na bumuo ng malalim na ugnayan sa Diyos? Paano natin sinisikap na bumuo ng malalim na ugnayan sa Diyos? At ikalawa, paano natin binibigyan ng isang tamang pagpili ang mga bagay na ipinag-aanyaya sa atin ng Panginoon at tinatalikuran ang paanyaya ng tukso sa ating kapaligiran. Nawa po ang ganitong mga pagninilay, ang ganitong mga oras para balikan ang ating mga karanasan ay magdala sa atin patungo sa mas malalim na pagkapit, mas malalim na pananampalataya, mas malalim na pagsasabuhay at pagsunod sa Panginoong Hesus. Amen.